Now look, it is not money, nor power, nor success that will draw men to Jesus Christ. It is the loving kindness of God. It is not religion that will draw you to the Lord Jesus Christ. It is the loving kindness of God. It is not the abilities of man that will draw you near God. It is the loving kindness of God. Do you know why? Because God said, I have loved you with an everlasting love. I'm going to use a very familiar verse of the scriptures today. I have been thinking about this for quite some time now. And I believe that I should preach this because this is what the Lord impressed upon my heart to do. Ako'y magsasalita most of the time sa wikang Pilipino, wikang Tagalog, so that everyone would be able to understand what we're trying to say. But I would like you to open your Bibles with me out to the book of John chapter 3 and verse number 16. And then put your finger there as we open to Romans chapter 5 verse number 8. As I've told you, these are very familiar verses of the scriptures, and it talks about what? Love. It says in John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. In Romans 5:8 it says, but God commended his love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Today, I'm going to preach to you in Tagalog ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Ito ang isang katanungan na dapat itanong natin sa ating mga sarili. Mayroon pa kayang hihigit sa pag-ibig ng Diyos? Palagay ko wala na, di ba? I mean, ang pag-ibig ay ginagamit yan ng tao araw-araw. Kung merong isang salita sa lingwahe ng Pilipino at lingwahe ng anumang bansa, yan ang salitang pag-ibig. Araw-araw, ginagamit yan. Pero alam nyo, sinasabi rin na banal na kasulatan, meron tinatawag na feigned love. F-E-I-G-N-E-D. Anong ibig sabihin nun? Madayang pag-ibig. Di ba? Magkasalita ka ng pag-ibig ngayon, actually, hindi mo naman pala iniibig yung tao. So many times, ang paniwala ng tao sa salitang pag-ibig ay yung naiintindihan ng tao. Oo, yung alam ng tao. Usually, ang pag-ibig na alam ng tao ay hindi nanggagaling sa Diyos. Ang pag-ibig na alam ng tao ay nanggagaling sa ating laman. Lust, for example, ang sabi ng Biblia, the love of money is the root of all evil. 1 Timothy chapter 6, di ba? Yung love doon, hindi yung love na sinasabi ng Panginoon eh. Yung love doon is lust. Oo, lust. Ang wikang Tagalog, ano ba yung lust sa wikang Tagalog? Pita ng laman. Hindi pa rin na maintindihan yan eh. Lust ang tawag dyan. It is actually not love. For example, in 1 John chapter 2, ano nakalagay doon? I-define ng Panginoon ang kaibahan ng kanyang pag-ibig at pag-ibig ng tao. Oo. Anong tawag ng pag-ibig doon? Lust. Anong sabi po ng 1 John chapter 2 verse number 15? The lust of the flesh. Love not the world. Yan sabi. Love not the world. Huwag mong ibigin ang mundo. Oh, and I would like you to know that is the best verse that should be used today because a lot of people love the world. What is in the world? Ayan, nakalagay mamaya. Neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. So, anong ibig sabihin nun? Ano man ang nasa mundong ito,
Kung yan ay hindi kasalanan, pwede mong gamitin. Pero wag mong iibigin. Naunawaan nyo? Fashion, for example, alahas, for example, bahay, for example, karangyaan, for example, pwede mong gamitin yan eh. Di ba? Pero wag mong iibigin yan. Ang ibig sabihin nun, kapag inibig mo yan, more than na inibig mo ang tao, inibig mo ang Diyos, malaki pagkakamali na. Di ba? Kaya nakalagay doon sa 1 John 2:16. For all that is in the world, lahat ng nasa mundo, kayamanan man yan, alahas man yan, fashion man yan, sex man yan, lahat na. Lahat na sa mundo. Ano yon? 3 bagay ang binanggit dito. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Ang pinakamagandang example dito, ang politics eh. Sapagkat araw-araw, nakikita mo sa dyaryo, ang politics, correct? Ngayon, nakikita nyo, marami nang na-convict, marami disqualification. For example, ang mayor ng Porac, Pampanga, disqualified. Bakit? Sapagkat natagpuan na siya ay guilty sa illegal pogo. Bakit? Quadcom yun. Kami yun. Kami nagsiwalat niyan. At ngayon, disqualify. Kaya galit na galit sa amin ngayon ang mayor ng Porac. Wala akong magagawa, di ba? I mean, ano yun? Lust. Lust of the flesh. Lust of the eyes. Pakita mo ulit yung verse. Pride of life. Maraming nanalong mga politiko, nanalo dahil sa sugal. Palagay nyo kaya, yan ba'y tama? Hindi. Ayun, lust of the flesh. You see that? Ano yun? Those are things in the world that should not be because they are considered wrong. Amen ba? They are considered even a crime in society. Alam niyo, pag sinabing crime yan, crime against persons, crime against society yan. Alright. Kita nyo, meron akong kaibigan, Kristiyano pa yan, professing Christian yan. Ano nangyari? Sandigan Bayan convicted him of graft. Pupunta na ngayon yan ng Supreme Court para i-question yan. Alright? I hope that it is not true. Do you know why? Because he is an active member of a Christian church. A Bible believer. You see that? Kaya sinasabi sa atin ng Panginoon ganito, love not the world. Naunawaan niyo ba? For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. And you know what? Every day sa buhay ko, I always receive that kind of a temptation. Saan niya? Wala eh. Ako, araw-araw, andyan ang temptation eh. Di ba? May pera ka. Anong temptation sa pera? Gagamitin mo yan sa lahat ng bagay. Pwede akong bumili ng babae kung gusto ko. Saan ka nakakita ng tao na ang pangit na tao, dahil mayaman siya, maganda yung kanyang girlfriend? Why? It's the lust of the flesh. It's the pride of life. Mayabang tong taong to, kaya ko to, lahat ng bagay kaya ko to. See, that is normal in the world, but that is not normal with those that believe in the Lord Jesus Christ. Sinasabi ko sa akin sarili, hindi normal sa buhay ko yan eh. Do you know why? Because if I become corrupt as a politician, if I begin to use all of those things, I don't have any right at all to preach the Word of God. Magiging hypocrite ako. Ang sabi nga ng isa, magiging hypocrite ka. Hypocrite. Bakit? May lopokrit eh. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng lopokrit na yan eh. Di ba? Magiging hypocrite ka. You see that? And that's true. And I will tell you this. If I have something behind my back which is wrong
and sinful and everything, I'd like you to know this. I am going to quit preaching the Word of God. Why? You think people can be converted when your life is not according to what the Bible says? Any person, whether he be a man of the cloth, and whether he be a politician, or whether he be a businessman, if he begin to look at the world and begin to lust for it, you know what I'm saying? Ha? Yan ang mangyayari. Ngayon, ano ang sabi sa verse number 17? Ito, atin ninyo maigi ha. And the world passeth away and the lust thereof, but he that doeth the will of God, what? Abideth forever. And even if I am a human being with an old nature, with a sinful nature, my focus is what? To do the will of God in my life. That is my focus. And that is my direction. You see? Ayan. Na, and alam nyo, so totoo lang, hindi kasama sa preaching ko yan, sinama ko na eh. Para maintindahan nating mabuti ang kaibahan ng pag-ibig sa mundo at ang kaibahan ng pag-ibig ng Diyos. Magkalaban yan eh. Naunawaan niyo ba ako? Pag inibig mo ang mundo, hindi mo inibig ang Diyos. Nakalagay dyan. Sabi yung verse na yun nakalagay dyan. Ha? The love of the Father is not in you. Ayan. The love of the Father is not in Him. When you begin to love the world, when you begin to have those things in the world, when you begin to make the things in the world more focused than anything else, when the direction of your life is the world, what happened? The Bible says the love of the Father is not in Him. Now, may you make a choice. You make a choice. Would you like to have the world, or would you like to have the love of the Father? I made a choice. I want the love of the Father in my own life. Now look, you do not need to be rich. You do not need to have a lot of money. You don't need to be popular. Even an ordinary person that lives in the squatters area can be guilty of that. Do you realize that? Oh, tatagalukin ko, kahit na ang isang ordinaryong tao na nakatira sa squatters area, pwede maging guilty dito eh. So, walang sabihin sa akin yung may pera. Tama? Sapagkat meron akong kilalang may pera na matino. Hello? Marami kong kilalang may pera na matino. Oh, mayroong pera na hindi matino, pero marami kong kilalang may pera na matino. Mayaman na matino. Mas matino kesa sa mga taong walang pera. Oh. See that? Yun dapat ang nakikita natin palagi. Oo. Kaya kita nyo, araw-araw, sa Facebook ko, nakalagay palagi yung utang. You know? Yung manunuba, yung hindi nagbabayad. Di ba? Oo. Palagi yun ang complaint ng tao. Yung complaint ng tao, yung sexual immorality, financial immorality. Oh. Immorality in fashion, all of those things. There's nothing wrong with that as long na hindi mo yan pinagpapalit sa pag-ibig ng Diyos. See? And that is what we should realize. Oo. Bumili ako ng property sa Castillejos. Pagyayabang ba yan? Bumili ako ng property ron para sabihin ko na ako may property ng ganyan. No. I want that to be used in the ministry. In fact, kapag sa atin na ang property yan, sabi ko kay Robert Malit, pupunta ako dyan, iimbitahan kong ilang mga members natin, and we will saturate the whole of Castillejos for the gospel. Sa gabi, iimbitahan ko sila doon sa malaking bahay. I'm going to preach the Bible there. Do you realize that? Wala tayong gawain doon eh. Yung Barreto na gawain natin is only about 30 minutes away. Oo. So, ibig sabihin, nasa isipan ko pa rin ang pagpapahayag ng Ebanghelyo. More than anything else. Oh. Ba't ko tinawag na retreat center yan?
nasa isip ko pa rin na kailangan ng mga anak ng Diyos na mag-isip tungkol sa Panginoon. You know what I'm saying? Oh. The Lord has blessed me and blessed this house in a wonderful way, and I want to spend that blessing that God gave to me in a way in which God will be pleased. Oh. Kaya yan, may pangalan na ako dyan eh. Rancho Baptista. The Baptist Ranch. Ang itatawag dyan. See that? Why? Because we need it. The only thing that I want is to evangelize the whole country, nothing else. It is not to gain control. Leadership is not about control. It is about example. I want to be an example that people would be able to see Christ in me. Hindi makikita yung Benny Abante, kundi makikita ang Panginoon sa buhay ko. Yun ang aim ko. Yun ang focus ko. Yun ang nais ko. Amen ba? See, I'd like you to know what I feel. I would like you to know what I aim. I would like you to know what I want in my life. See? We're not going to live for a lot of years in this world. Kahit na umabot ka pa ng 100 taon eh. That's too short a time for us to be able to serve God. Do you realize that? Oh. What do you want in your life right now? Before you came to know Christ, you served the world. Now, you came to know Christ, you still want to serve the world? Ha? Nakakita ako ng mga Baptist na nga yan. May mga bishop pa eh. Baptist na nga yan. Hindi pa ang buhay niya, hindi pa ayon sa Panginoon eh. Di ba? Baptist na yan ha. I do not want that. You see? Oh. Kaya sinabi ko, ito ang dapat nating marinig ngayon, ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos. Makikita niyo sa John 3:16. Oh. Yung unang-unang salita, for God so loved the world. Ano ba yung mundo? Ang mundo ba malinis? Oh. Ang mundo ba magaling? Ang mundo ba hindi magulo? Magulo, di ba? Oh. Maraming digmaan sa mundo. Russia versus Ukraine. Israel versus Hamas. US versus Yemen. Ang dami. Violence after violence. Why? Because of the love of money. Do you realize that? Ha? Bakit may mga digmaan? Sapagkat mas mahal ng tao ang pera kesa ang Diyos. You see this, folks? Walang ibang gustong gawin ng MBBE. Walang gustong ibang gawin ang Bible Mode. Kundi ano? Kundi ipahayag ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Wala nang iba. Yan ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos. Hindi lamang yan. Ipinakita ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos sa Jeremiah 31 verse number 3. Ano nakalagay sa Jeremiah 31 verse 3? The Lord hath appeared of old unto me, saying, now, bago natin basahin yan, ano ba ang Israel? Rebellious ang Israel. Pasaway. Ayaw sumunod sa ating Panginoon, tulad ng iba sa inyo. Oh, tulad ng iba sa inyo, sinabi ko nang switch off nyo yung cellphone nyo, bukas pa rin. Oh. Ngayon, dahil switch off yung cellphone mo, tutulugan mo ako. Yan o. Pero nakikita nyo, kahit na ang Israel rebellious, anong sinabi ng Panginoon? I have loved thee with an everlasting love. Inibig kita ng isang everlasting na pag-ibig. Therefore, what? With loving kindness have I drawn thee. Now look, it is not money, nor power, nor success
that will draw men to Jesus Christ. It is the loving kindness of God. It is not religion that will draw you to the Lord Jesus Christ. It is the loving kindness of God. It is not the abilities of man that will draw you near God. It is the loving kindness of God. Do you know why? Because God said, I have loved you with an everlasting love. Yan ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos. Ang tanong ito, ang tao ba karapat dapat ibigin ng Diyos? Hindi. Tama mo ba ako? Kung babasahin nyo ang Romans chapter 1, verse number 21 to 32, basahin natin para makita nyo, ha? Bakit makita nyo na kung ikaw ang Diyos, hindi karapat dapat ibigin ng Diyos ang tao. Bakit? Yan o. Because that when they, the people, knew God, they knew God, they glorified Him not as God. O hindi ba? Ang bawat Pilipino, they know God. Hello? Hindi ba? They know God. Pero, ito kilala nila ang Diyos. Ito ang susunod. Kinikilala ba nila ang Diyos sa buhay nila? Yun ang salita eh. Di ba? Yan nakalagay They glorified Him not as God, neither were thankful. Nagpapasalamat ba tayo? Ang ibang tao, pinapasalamatan mo eh. Ang Diyos, nakakalimutan mo pasalamatan eh. Kahit na kaunting bagay, kahit na hangin, kahit na oxygen na nilanghap mo, dapat mong pasalamatan ng Diyos. Sapagkat sa Kanya nanggaling ang oxygen. Kahit yung tubig na iniinom mo, dapat mong pasalamatan ng Diyos. Sapagkat galing sa Kanya ang tubig. Pagka minsan, ating pinapasalamatan ng Diyos sa mga malalaking bagay. Pagka yun nakalasot tayo sa problema, kapag halimbawa gumanda ang buhay natin, kapag halimbawa ganito at ganyan, pero yung mga bagay na maliliit. Tama ba ako? Yung mga bagay na maliliit, ating bang pinapasalamatan ng Diyos? Meron akong kilala na tatay ng isang member namin. Kahit na ano matanggap niya, kahit kaunting bagay lang yan, nagpipray muna yan. Lord, thank you. Makatanggap yan ng tubig, Lord, thank you. Kahit na anong bagay, Lord, thank you. Are we thankful? Hindi. Akala natin, pwede lang tayong maging thankful kapag malaking bagay ang ginawa ng Panginoon sa atin eh. Kapag nakaligtas tayo sa malaking problema. Di ba? Kapag binigyan tayo ng malaking pera, you should be thankful. Kapag tayo ay na-promote, we should be thankful. So, ibig mo sabihin, hindi ka na-promote ng Panginoon, hindi ka pwede maging thankful? Every day, we should be thankful because God is working in our midst. So ano nakalagay? Became vain in their imaginations, their foolish heart was darkened. Tignan nyo ang tao tignan nyo maigi. Professing themselves to be wise, they became fools, and changed the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible men. So ang sabi ng isang pare, isang pastor, hindi naman namin sinasamba ang imahin eh. Para lang namin maalala ang Diyos. Teka. Ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay Espiritu. Paano ba sabihin ko? Paano mo sasabihin sa akin, maaalala mo ang Diyos sa pamamagitan ng imahen? Yan ba ang picture ng Diyos? God is Spirit, and they that worship Him must worship Him in what? In spirit and in what? In truth. Ito yun, Ito yung truth eh. Diba?
Kahit nasabihin mo sa akin, hindi naman namin sinasamba ang Santo Niño. Hindi namin sinasamba ang Virgin Mary. Anong ginagawa mo? Ba't may imahin ka? Upang maalala lang namin na may Diyos. Gusto mo maalala may Diyos? Ito, Bible. Ito ang imahin ng Diyos. Pero tanong, binabasa ba ng Pilipino ito? Hindi. Tama? Ang Pilipino, sinasabi, Kristiyano ako eh. Ito mahigpit tong preaching na ito, pero dapat malaman nyo eh. Am I right? Sinasabi ng Pilipino, Kristiyano ako. Nagbabasa ba ng Bible yan? Hindi. See, yan yung maigi. Pero alam nyo, kahit sa ganyang pagkakataon, inibig pa rin tayo ng Diyos. Can you imagine that? You change the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible men. Bakit hindi pwede na sa pamamagitan ng imahin, makikita mo ang Diyos dyan? Corruptible yun eh. Ang Diyos incorruptible eh. Hello? Naunawaan niyo ba ibig sabihin nun? You cannot make an image that is corrupt, that is imperfect, and say, I remember God because of this. The Word of God is incorruptible. And this is the only thing that tells us about an incorruptible God. So, ano nakalagay sa verse 24? God also gave them up to uncleanness. Parang tatay yan eh. Na winawarning ang palagi ang anak. Yan ang ibig sabihin ng verse 24 eh. Anak, huwag mong gagawin yan. Masama yan. Oo. Araw-araw, sinasabihan niya anak niya, anak, huwag mong gagawin yan, masama yan. Pero wala eh. Pasaway yung anak eh. Di ba? Hindi nakikinig eh. So ano sabihin ng tata? Okay, bahala ka sa buhay mo. Pero ito pinagsabihan kita. Pag may nangyari sa'yo, wala na akong magagawa. Tama ba ako? Yun ang ibig sabihin nun. Oo. Pinagsasabihan tayo ng Diyos araw-araw, hindi pa tayo nakikinig eh. Nakalagay sa Proverbs, there is a way that seemeth right unto a man, the ends thereof are what? Are the ways of death. Alright. For example, like, ayan, winaningan mo yung driver mo, huwag kang magdadrive dyan sa street na yan. Bakit? May bangin sa dulo. Hindi ka nakikinig. Ano sabi mo? Tinan ko nga kung totoo. Di ba? Ganun ang tao eh. Tinan mo nga kung totoo. Ginawa mo. Nahulog ka sa bangin. Namatay ka. Kita mo? Sabi ko sa iyo eh. Makinig tayo. Amen ba? Ano ba itong tating ito sa harapan nyo? Itong pastor na ito? Palamuti? Hello? I'm telling you, palamuti lang ba ako dito? Hindi. Nandito ako upang gamitin ng Panginoon na warningan tayo. See? Yun ang ibig sabihin ng, wherefore God also gave them up to uncleanness, to the lust of their own hearts, to dishonor their own bodies between themselves, who changed the truth of God into a lie. Binago nila ang katotohanan ng Diyos, ginawang kasinungalingan. And what? And worshiped and served the creature. Sinamba at pinaglingkuran ang creature more than the Creator. Hindi mo nga sinasamba ang pera, di ba? Pero mas naalala mo ang pera kaysa ang Diyos. Hello? Tama? Hindi mo sinasamba, pero naalala mo araw-araw. Pera eh. Mali. Dapat Diyos. Amen ba? Because it is God that gave you, sa Deuteronomy it is God that gives you the power to get what? Wealth. Nakalagay yun sa Deuteronomy.
Oh, Deuteronomy 8:18. Tingnan nyo ha, ano nakalagay? Deuteronomy 8:18. Oh, riches. Hindi, Deuteronomy. Proverbs yan eh. Oh, ano nakalagay dyan? Para makita nyo maigi. Ako baka malate ako dito, may flight ako punta Cebu eh. Oh. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He, that giveth thee power to what? To get wealth. Bakit palaging pera ang naalala mo? Dapat ang Diyos. Because it is God that gives you the power to get wealth. Look ako hindi ko. Walang kwenta ang pera sa akin. May pera ako o wala, okay lang. Because in the Lord, I can live. Naunawaan niyo ba ako? Nagsimula ako dito noong 1975, wala akong pera. I quit my job. I began to step out by faith. Wala akong pera nung sinimulan ko ang gawain ito. May mga pagkakataon, meron akong 10 piso sa bulsa ko. Saan ako kumakain? Diyan sa palengke. 2 piso lang. Meron ka ng ulam. May libreng sabaw pa. Yan ang buhay ko nung araw eh. To kita mo, pinagpala ako ng Panginoon. Ngayon, tinan nyo ang gawain ito. Sinasabi ko sa inyo to para makita nyo kung ano ang simula ko. Naunawaan nyo? Ang simulang ito ay sinimulan ng pananampalataya. Kanino? Sa Diyos. Sinabi ko sa Panginoon yan sa prayer ko, umiiyak pa ako, Lord, help me not to murmur. Help me not to complain. Kahit may kailangan ako, nangangailangan ako, nagugutom ako, Lord, help me not to complain. And since that time until now, I never complained to God about my needs. Kaya nakikita nyo kung paano ko pinagpala ng Panginoon? Naunawaan niyo ba ako? Oo. Yan, nakalagay. In verse number 26, ano nakalagay? For this cause, God gave them up. Anong ibig sabihin ng God gave them up? Itinatuwanan ng Diyos eh. Pinabayaan na. Okay, yan ang gusto mo, pinabayaan na kita. Hindi ba may mga pagkakataong ganyan? Magulang ka, ang anak mo kriminal, anong gagawin? Pinabayaan mo na eh. Di ba? Tama ba ako? Yan ang gusto mong gawin? Okay, sige. Wala na akong magagawa. Sinabihan na kita eh. Hindi lang 1 beses. 100 beses na eh. Sinabihan na kita eh. Gusto mong gawin yan? Okay, gawin mo yan. So, nakalagay, God gave them up unto vile affection. Pinabayaan na kayo ng Diyos. Yan ang gusto nyo eh. For even their women did change the natural use into that which is against nature. Tinatanggihan to eh. Sino yan? Tomboy yan eh. Women changing the natural use that God gave them into another nature. That is what? That is lesbianism. You are changing your nature. Ano ba nature na binigay sa iyo ng Panginoon? Babae ka, magpakababae ka. Huwag mong gawin ang sarili mong lalaki. You know what I'm saying? Yan sabi hindi ako nagsabi niya, Bible yan ha. Ano pa nakalagay? And likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burn in their lust one toward another. Ano to? Men with men. Ano yan? Homosexuality. Ngayon, sa panahon natin, tanggap na ito. And I'm telling you, I am not saying this because I am discriminatory. No, I will not in any way be discriminatory to anyone that would like to change his lifestyle. Gusto niya yun eh. Yun ang gusto niya, di ba? Mabaya mo. Pero, kahit na yun ang gusto niya, ipapahayag ko pa rin ang tama. Marami ko mga leaders dito na bakla. Mahal ako ng mga yan. Niyayakap ko yan.
Pero pinagsasabihan ko yung mga yan. Ha? Alam nila ang stand ko. Alam nila against ako sa SOGI bill. Alam nila ayaw ko ng gay rights bill. Ayaw ko niyan. Pero they also know na kahit ganyan ako, mahal ko sila. Bakit? Sapagkat mahal ng Panginoon lahat ng tao, ano man ang kanyang kalagayan. And because of that love, He would like to draw those people to Himself. In verse number 28, and even as they did not like to retain God in their knowledge, ayaw nilang panatilihin ang Diyos sa kanilang kaisipan. Ayaw eh. Bakit? Kasi pag kanilang pinatili ang Diyos sa kanilang kaisipan, may discipline yan eh. Hello? May discipline yan eh. Di ba? Mababago ang buhay mo. Ayaw magbago buhay eh. Oh. Di ba? God gave them over to a reprobate mind. Rejected na ng Panginoon yan. Okay? I reject you. Nais ba natin yun? When God rejects you, that's it. Naunawaan niyo ba ako? That's it. 3 tao lang na member natin na sinabihan ko ng Anathema Maranatha. Ang isa, patay na. He died when he was only about 40 years old. Don't you ever challenge me. Don't you ever challenge me to tell you that. You see that? Oh, ano? Verse 29. Mamili ka na kung ano kasalanan mo. Being filled with all unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, debate, deceit, malignity, whisperers. Sa Tagalog, marites. Gossiper. Backbiters. Haters of God, despiteful, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents. Lahat na yan. Sabihin mo sa akin, Pastor, wala ako dyan. Okay ako. Andyan ka eh. Andyan nga ako eh. Ikaw pa. Di ba? Pero hindi lang yan. Ano sabi sa verse 32? Who knowing the judgment of God. Alam mo na eh. Alam mo na. Hindi ba? Yung gumagawa ng kriminalidad, just sabihin mo sa akin, yung gumagawa ng kriminalidad, nang-hold up, nagmamurder, nagre-rape, alam niya na consequence nun eh. Tama ba ako? Alam niya na eh. Oh. Ang iniisip niya, wala naman siguro magdidemanda sa akin eh. Alam niya ang consequence eh. Ganun din ang Diyos. That they which commit such things are worthy of death. Kita nyo ha? Worthy of death. Death penalty. Kaya lahat tayo namamatay eh. Tama ba? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay ano? Ay kamatayan. Hindi lang yon. Not only do the same. Hindi mo lang ginagawa ito, pero may pleasure ka pa sa ginagawa mo, but have pleasure in them that do them. Meron akong kasamang congressman. Sabi niya sa akin, Benny, di ba ang pastor o ang preacher nagpipit sa mga kasalanan niyan? Sabi ko, oo. Tara, pura tayo sa Air Force One. Pura tayo doon. Sabi ko, ano yun? Basta, maraming makasalanan doon. Oo. Pura tayo doon. Doon ka mag-preach. Dahil puro makasalanan yan. Pero bago ka mag-preach, hayaan mo munang gamitin ko yung makasalanan. Pagkatapos mong gamitin niya mga yan, mag-preach ka na, kasama ako dyan. See? Alam niya eh. Dumaan kami, kasama ko yung anak ko. Dumaan kami ron sa Jupiter ba yun? Burgos. Mayroon nightclub dun eh. Sabi ko, alam mo itong ano ko yan, nightclub na yan. Mamaya lumabas yung mga Hobbit. Di ba? Hobbit yun, hindi ba? Oo.
Ano kaya to? Dinibilisan ko yung bintana ko. Ano sabi ng mga hobbit? Ay, si Congressman. Kilala pala ako. I am so glad na hindi nila ako nakilala na pumapasok ako doon. Hindi ba? Can you imagine, kasama ko yung anak ko, ay, si Congressman. O, naalala ko, no, pumasok dito yan ng isang araw eh. O, ang hinihintay ko, yung anak ko. By the way, mula nung pagkabata ko, hindi ko pa kilala ang Panginoon, nakilala ko siya, hindi pa ako nakapasok ng nightclub. Bakit? Bata pa ako, Biblia na ang tinuturo ng tatay ko sa akin. Bakit? Hindi ko ba gustong babae? Mag-isip kayo. Ano, lalaki gusto ko? Ang ibig sabihin lang yan, dahilan sa pag-ibig ng Diyos, tayo ay gusto niyang baguhin eh. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos, kapag tinanggap nyo yan, babaguhin ka niya. Oh. Ngayon, ito. Ano ang katunayan ng pag-ibig ng Diyos? Ano ang katunayan? What is the proof of God's love? O sino? Hindi ano kung sino. Ang Panginoong Jesucristo. Siya ang katunayan ng pag-ibig ng Diyos. Ang Panginoong Jesucristo. Kaya nakalagay sa Romans 5:8, but God commendeth His love toward us in that while we were yet sinners, ano nakalagay? Christ died for us. Ibinigay ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, ang sabi ng Bible, na habang tayo ay makasalanan. Makasalanan ka ba? Ano sinabi? Si Kristo ay namatay para sa atin. Siya ang katunayan ng pag-ibig ng Diyos. Siya ang kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos. Ang ibig sabihin nito, unang-una, ang ating kaligtasan ay na kay Kristo Jesus. Wala sa relihiyon. Wala sa mabuting gawa. Wala sa simbahan tulad nito. Kahit na gano'ng kaganda pa ng simbahan mo. Naunawaan niyo ba ako? Wala sa anumang gawa ng tao. Ang kaligtasan ng iyong kaluluwa ay nababatay lamang sa pananampalataya mo kay Kristo Jesus. At ang pananampalataya pong yan, hindi binibigay ng reliyon, ibinibigay ng salita ng Diyos. Kapag hindi mo nakita at nabasa ang salita ng Panginoon, kahit kailan, hindi ka magkakaroon ng tunay na pananampalataya. Bakit po? Ang relihiyon hindi nagbibigay ng pananampalataya. 1 John 4:9 and 10, in this was manifested, ang sabi, nahayag the love of God toward us. Because that God sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. Ipinahayag ang pag-ibig ng Diyos. Sa pamamagitan ano? Sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na kanyang pinadala. At namatay sa krus ng Kalbaryo para sa atin. So, verse 10, tanin nyo, herein is love. Ito ang pag-ibig. Ano ang pag-ibig? Not that we loved God, but that He loved us. And because He loved us, sent His Son to be the propitiation for our sins. Ang sabi niya, ito ang pag-ibig. Hindi sapagkat inibig natin ang Diyos. Hindi po tayo pinanganak at nabuhay na may pag-ibig sa Diyos. Alam niyo ba yun? Ayan, sabi subalit siya ang umibig sa atin. At sa kanyang pag-ibig na yan, kanyang pinadala ang kanyang anak upang maging kabayaran ng lahat ng ating mga kasalanan. Bakit po? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan mo ay ang kamatayan mo. Subalit, pag tinanggap mo ang Panginoon sa puso mo, ang kabayaran ng iyong mga kasalanan ay si Kristo Jesus. Yan ang kanyang pag-ibig. Hindi lang yan. Nagbibigay ng katiyakan ng buhay
na walang hanggan. Hindi lamang na pinapatawad tayo, kundi nagbibigay ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. 1 John chapter 5, verse 12 and 13, He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. Kung nasa iyo ang anak ng Diyos, may buhay ka. Kung wala sa iyo, wala kang buhay. Sasabihin mo sa akin, Beriliyo naman ako eh. Kahit na eh. Ito nakalagay ha. These things have I written unto you. What are those things? The Word of God. Ito. These things have I written unto you, that believe on the name of the Son of God, that ye may know, na para malaman mo. Malaman. Hindi yung para isipin mo. Hindi po. Hindi yung para mabakasakali ka. Naunawaan niyo ba yan? Oh. Kundi para malaman mo na ano? Na meron kang buhay na walang hanggan. So ito ang tanong. Alam mo ba na may buhay na walang hanggan ka? Kung hindi mo alam, ibig sabihin, wala sa iyo ang Panginoong Jesucristo. Ito ang pagkakataon na ibibigay ko sa iyo pagkatapos ng message na ito. Tanggapin mo ang Panginoon sa puso mo. Gawin mo siyang tagapagligtas mo. At ang sabi ng Biblia, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. At hindi lang yan. Magkakaroon ka ng katiyakan, ng kasiguruhan, ng kapatawaran ng lahat ng ating mga kasalanan. Alam nyo, tuwing umaga, andyan ako, alas 5 ng umaga pa lang, gising na ako. Dumadaan ang mga tao papuntang simbahan, dyan, sa Plaza Hugo. Si Mrs. Batumbakal, isa sa mga mayaman namin dito. Dumadaan yan palagi. 5 o'clock in the morning. Sabi ko, Mrs., saan po kayo pupunta? Sa simbahan po. Alright. Ano pong gagawin nyo? Manalangin po ako. Salamat po naman. Mrs. Batumbakal, may tanong ako sa inyo. Palagay nyo kaya pinapakinggan kayo ng Diyos? Matanda na yun eh. Ano sabi niya? Sana po. Hindi sigurado eh. Di ba? Pangalawang tanong, Mrs. Batumbakal, ano pinapanalangin niyo? Humihingi ako ng tawad sa mga kasalanan ko. Tanong, nakakatiyak ba kayo na pinapatawad kayo? Hindi ko alam. Alam niyo kung bakit gano'n ang sagot niya? Sapagkat ang pinangahawakan niya, ang relihiyon niya eh. Naunawaan niyo ba ako? Kahit dito, kung ang pinaghahawakan mo, ang simbahang ito, hindi ang Panginoong Jesucristo, walang kwenta ang pananampalataya mo eh. Naunawaan niyo ba ako? Dito, hindi namin tinuturo dito. Maging member ka dito. Marelihiyon, nagtuturo niyan. Maging member ka dito, naging member ka dito. Ha? Maliligtas ka. Pero kinakailangan, bumoto ka ng sang-ayon sa amin. Pati pagboto ng tao, kinukontrol mo. Di ba? Pag ikaw, lumihis sa gusto namin, sa impyerno ang punta mo. Can you imagine? Pag hindi mo binoto ang gusto nila, sa impyerno ang punta mo. Ganun ba? Ganun ba ang pag-ibig ng Diyos? Ha? Aba, masarap sabihin dito yan eh. Para sumunod yung mga tao eh. Bahala kayo. Pag hindi niyo binoto yung gusto ko, sa impyerno punta niyo, ay ganun. Can you imagine yun ang paniniwala ng tao? Hindi yun ang sinasabi ng ating Panginoon eh. Naunawaan niyo ba yan? Hindi yun eh. Oh. Ang katiyakan at kasiguruhan ng ating pagpapatawad ay nasa Panginoong Jesucristo. Hebrews 8:12. Ang sabi ng Panginoon, for I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more. Ayaw niyo ba nun? Hindi na maaalala ng Panginoon? Ano nakalagay sa John 10:28-29? And I gave unto them what? Eternal life. Bibigyan kita ng buhay na walang hanggan. At hindi ka na mapapahamak pa, and they shall never perish. Neither shall any man pluck them out of my hand. Nasa kamay kita. Sa kamay ko.
walang sino man ang makapiktas sa iyo sa kamay ko. Yan ang sabi ng Panginoon eh. Eh di, pati mo ibigay ang buhay mo sa kamay ng Diyos, di ba? Bakit pinipilit mo yung relihiyon mo? May relihiyon ako eh. Ba't pinipilit mo yung gusto mo? Kalimutan mo yan! At ngayong araw na ito, buksan mo ang puso mo kay Kristo Jesus. Ang pagtupad niya ng lahat ng kanyang pangako, sa pag-ibig niya ay walang takot. Sabi, 1 John 4:8, there is no fear in love, but perfect love casteth out fear. Hindi po ako natatakot kahit anong mangyari sa buhay ko. Bakit? Sapagkat ako'y nabubuhay sa pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay nag-aanyaya sa bawat isa na tumalikod sa kanyang kasalanan at sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Siya ay nag-aanyaya. Kaya nakalagay sa Isaiah 1:18, come now, ang sabi. Come now, and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. Iniimbita tayo ng Panginoon lumapit sa Kanya. Kaya ako ito sana paunlakan ninyo ang paanyayang ito. Ano nakalagay sa Proverbs 8, verse number 17? Ang sabi sa Proverbs 8, verse number 17. Ano ang sabi doon? Ano sabi ng Panginoon? I love them that love me. And those that seek me early shall find me. Kaibigan, mahal ka ng Diyos. Sa kanyang pag-ibig na yan, pinadala niya Panginoong Jesucristo. Si Kristo ang katunayan ng pag-ibig na yan. Hindi ang pera, hindi ang tagumpay, hindi ang anuman. Si Kristo. At ang nais niya lamang ay lumapit tayo sa Kanya. Kaya sinabi niya, I love them that love me. And those that seek me early shall find me. Wala pong late sa Panginoon. God is always early or on time. And the fact that you're here right now is God telling you, listen, if you seek me right now, you're going to find life. You're going to find eternal life. You will find me. Shall we stand? To our friends out there, to our visitors, to our guests, sa lahat ng gawain natin. After I pray, we will sing an invitation song. It means this. I would like to invite you today to come to the one that loved you, Jesus Christ. The one who died for you, Jesus Christ. The one who suffered for you, Jesus Christ. The one who promised you that if you are going to receive Him, you're going to have eternal life, Jesus Christ. If you come here today, you're not coming to me. You're coming to Christ. If you come here, you are publicly saying, I need Christ in my life. And if you come here, a counselor will come to you, will explain to you from the Bible how you can know Christ.
Shall we pray? Heavenly Father, thank you for your word today. Thank you for teaching us. May you now please bless this, Lord, with our visitors coming and saying, I need Christ in my life. In Christ name I pray. Amen.